Magandang araw mga ka-DIY, mga idol. Once again, nandito na naman tayo para ibahagi yung ating kaunting kaalaman about sa DIY RC outboard motor. So mga ka-DIY, tara, samahan nyo ko kung paano ito gagawin at para makakuha kayo ng kaunting kaalaman sa aking kaunting ibabahagi sa inyo. Una, gagawa tayo ng pattern mga ka-DIY. Optional yung sukat nito, kung depende sa inyo kung gaano kalaki, kahaba, taas yung sukat na gagawin nyo. At iguhit natin doon sa flat PVC mga idol. At tatabasin natin ito sa pamamagitan ng grinder. At paalala lang mga idol, mga ka-DIY, lalo na sa mga baguhan, mag-ingat sa paggamit ng grinder dahil lubha itong mapanganib, lalo na sa mga baguhan lang sa paggamit ng grinder. So matapos itong formahin, dalawang pares ito mga ka-DIY, at matapos itong formahin ay atin itong uukitin. So itong ginawa natin, ito yung mga patako na ng mga scrap na PVC mga idol. At nagawa na natin yung dalawang pares. Uukitan natin ito para sa kanyang flexible shaft na dyan dadaan yung ating shaft mga idol. Bali yung ginamit natin, yung gagamitin natin ay flexible shaft para ma-bend natin siya. Hindi naman masyadong bend para hindi magkakaroon ng corrosion yung ating shaft. Hindi iinit yung ating dadaanan ng shaft natin. So ito ay tiyagaan natin ukitin para makadaan yung ating shaft mga ka-DIY. So pag nabuo na natin, naukitan na natin yan, saka na natin itong ipagsamahin yung dalawang bahagi na naporma natin na PVC. Ngayon ay na pagsama na natin yung dalawang bahagi. So atin ito siksikan mga idol ng mga pinagtabasan natin, yung pino, yung parang pulbo na yun, isiksik natin yun sa mga gap mga idol. At pag naisiksik natin yan, lagyan natin ito ng 5-auto o adhesive na glue. 5-auto yung ginagamit ko mga idol, 5-auto. So para okay na. Ngayon susukatin naman natin yung taas ng gagawin natin na platform mga idol. Ito yung pagpatungan ng ating motor. Yan, ngayon nakabuo na ako ng platform. At bubutasan natin ito mga idol, at dyan yung dadaan yung rotor na ating motor. So gagawa tayo ng butas connected dun sa ating flexible shaft. Yan mga idol, habang binubutasan natin, okay na mga idol. At nakuha na natin yung sinto ng pagdadaanan ng shaft natin. So pag okay na mga idol, at nakuha na natin yung sinto nya, saka na tayo mag-fix ng ating tornilyo dun sa ating motor. At doon na tayo hihigpitan na natin yung kanyang mga tornilyo para
maglagay na naman tayo ng sidings niya. So bago yung sidings, try muna natin kung okay ba yung kanyang condition, walang corrosion. Pag okay na at hindi umiinit yung kanyang shop, ibig sabihin ay okay na yung kanyang condition. So yan ay testing pa lang mga idol, temporary. So now nilagyan na natin ito ng sidings mga idol, mga ka-DIY. So ang ginamit ko rito materials ay Sintra board at medyo magaan ito. At bali yung ginamit pa natin mga materials dito mga idol, mga ka-DIY ay Sintra board at saka PVC. So magti-test run na tayo ngayon sa tubig mga idol. Try natin kung gaano siya kalakas o okay ba yung kanyang performance. So sa tingin ko mga idol, malakas siya at hindi ko may ilunod masyado sa tubig kasi nadadala niya ako mga idol, mga DIY. So mga idol ay okay na tayo doon sa shop, wala na tayong problema doon. So pakpakinis na natin to mga idol, mga DIY. At lahat ng bako-bako dito ay kailangan natin malinis para maganda tingnan pag ito'y kukulayan na natin, pinturahan na. So kailangan natin makinis at matanggal natin yung mga gaspang-gaspang. So ang ginamit kong dito ay epoxy para matibay. So epoxy, Pioneer epoxy mga idol, mas maganda, matibay sa tubig. Yun ang ginamit ko na pandikit. Para sa mga hindi pa nakakalam, lalo na sa mga baguhan about sa RC boat, kung napapansin nyo yung hose na 4mm na yan nasa likod ng ating outboard, yan ay tinatawag na water cooling. Yun siya ay direct na pumapasok din yung tubig papunta sa ating motor jacket. Kasi yung ating motor ay meron yung tinatawag na water cooling jacket. So doon nagsisirculate yung tubig na pumapasok na galing dyan sa ating 4mm hose, ay nagsisirculate yan doon sa ating motor para hindi uminit yung ating motor. At lalabas din yun, dalawa yan, intake at saka outlet nya, meron siyang outlet. So gagana lang yan pag tumakbo na mabilis yung ating RC boat. Bubuga ng tubig yan, hihigop at saka bubuga, dadaan sa motor at bubuga. Yan ang ating water cooling system mga idol. Yan. So mga idol, magtitest run ulit tayo, pangalawa na to. Hindi tayo magtitigil sa pagtest run hanggat hindi natin makuha yung kanyang magandang, kumbaga sa gitara ay tuning niya. So kailangan natin i-test run ulit. So napapansin nyo mga idol ay talagang kumakagyot siya pag hindi mo mapigilan talagang babangga mga idol. Malakas, sobrang lakas niya. So how much more pag naikabit na natin sa ating RC boat mga idol. So ganyan kalakas yung ating ginawang do-it-yourself outboard motor para sa ating remote control boat. Ayan mga idol, napapansin nyo talagang sumisipa siya, ang lakas. Hindi pa na nakapull yan idol, media pa lang yan. Ayan. So galit na galit, gustong manakit mga idol. Ayan talagang sumisipa mga idol, hirap pigilan. Pag medyo hindi ka alerto mga idol ay talagang madadal. So sa ngayon mga idol ay nasa stage na tayo ng pagkukulay.
So ginamit ko itong pangkulay idol ay spray paint, automotive spray paint yung ginamit ko. Yun, idol. Medyo ito'y masila naman yung pagpipintura dito. Maraming sip-sip-sip. Nasa inyo kung anong kulay yung gagawin nyo mga idol. At kung anong kulay, anong design yung papalabasin nyo. Optional para sa mga nahilig sa design. Sa inyo, klaseng kulay, anong design, yung palalabasin nyo. So, sa akin mga idol, tingnan nyo na lang pagkatapos. Madugo pagdating sa pagpipintura. At tayo expert dito, pero gagawin natin yung ating test para magawa natin ang ating project DIY. So far mga idol, nandito na tayo sa stage na mabutingting mga idol. Ito na yung paglagay ng ating masking tape, ang paglagay ng design. Ito na yun mga idol. Medyo mabutingting din at matabaho ito pagdating dito sa design mga ka-DIY. So kailangan natin ng masking tape. At yan ang design ko mga ka-DIY. At ito na, mag-umpisa na tayo ng ating pangalawang pintura. Ayan mga ka-DIY. So medyo madugo rin ang pagdating sa pintura mga ka-DIY. Ngayon mga idol, after natin siyang mapinturahan, ulitin pa siya, so kailangan natin siyang patuyuin. Yan. Yan mga ka-DIY, so okay na siya. Ito na yung finished product ng ating DIY outboard motor para sa ating RC boat. So yan mga ka-DIY. At sana may natutunan kayo sa aking binahagi sa inyo kung paano gumawa ng outboard motor mga ka-DIY. So magti-test run tayo ulit mga ka-DIY. Ito yung pangatlong test run natin. Talagang sumisipa mga idol. Yun yung pangatlo natin test run. So ito nga yan yung mga idol, yung ating part 2 video. At ito ikakabit na natin sa ating RC boat sa DIY. So yun ang ating full video, yung part 2 natin. Abangan nyo mga ka-DIY sa sunod na episode nito. At ipapagkita ko sa inyo yung paggawa ng kanyang RC boat. At ipapagkita ko kung paano siya tumakbo mga ka-DIY. Yun
natin. Mga ka-DIY. Ito, ipauna ko lang. Nakita ko lang kung paano gawin yung outboard motor. So, tunghayan nyo yung full episode nito. At full set na siya at aarangkada na sa dagat yung ating RC Boat outboard motor. Maraming salamat sa pagsubaybay na sa ating channel, sa lahat ng mga nanonood. Maraming salamat sa inyo lahat.